Fast forward. Puntong diretso tayo. Punto diretso. Alright, mga kabsat. Here we go. Attorney Enzo, pasok. Attorney Nicolas Kaufman po ay abogado ni Imelda Marcos. Although sinasabi niya na 13 years ago pa yan, pero magtataka ka bakit siya ay gustong magpa-meet and greet kay Marcos Jr. para 100% makalaya na ang Pangulong Duterte. Bakit? Hindi natin alam kung ano yung mga pag-uusap nila ng mga Marcos, okay? Ni Bangag o ni Amy Marcos na hindi alam ni Inday Sara. Kasi abogado siya, umamin na siya eh. Baka ang interes ng mga Marcos sa kanyang isusulong, imbis na interes ni Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Ang ibig sabihin, wala na talaga tayong pag-asa kay Kaufman. Merong conflict of interest to kahit sinabi pa niyang 13 years ago na yun. Di ba? Pinuri-puri pa nga niya si Amy Marcos, remember, di ba? Nung nakipagkita siya, ano ba sinabi niya kay Amy Marcos? Na kesyo, si Mangga, tumutulong daw siya sa mga sa Pilipinas para what? Okay? Siya daw ang si Mangga daw ang reason kaya nagkaroon ng hearing para makita ng taong bayan yung mga illegal na ginawa ni Bangag. Yun nga ang challenge ko kay Amy Marcos. Bakit si Kaufman pa ang gusto makipag-meet and greet sa kapatid mong Adictus Benedictus Bangag? Bakit hindi ikaw? Dahil blood is thicker than water. Bakit hindi ikaw, Amy? Yun lang ang tanong ko sa inyo na dapat itanong nyo rin. Bakit si Kaufman? Now, ayaw ko nang magdagdag pa talaga ng marami. Oy, pugante! Kasi hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. So nagtataka lang ako, bakit ngayon, parang akong sinisisi na yung mga paghihimasok ko daw, magiging dahilan para magkaroon ng aberya sa depensa ni Tatay Digong. Ang sabi ko naman, ang aking posisyon naman dyan, minsan din naman ako naghihipasok. No? In fact, Uy, Harry Rocking Pugante, pinapauwi ka na ni Digong. Go home na. Huwag ka ng putak dyan. Nandiyan ka pa sa planet. Anong planet yan? Planet Moon? Putragis. Oy, Pugante, umuwi ka na. Ha? Marami nag-aabang sa'yo dito. Si Poryong tsaka si Dagul. hindi naman ako binigyan ng pagkakataong maghimasok at hindi naman ako nagtatangka ng maghimasok. Pag sinabi ko kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niya makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Now, may tatlo lang akong pagkakataon na naaalala na ako'y nagsalita. No? Binanggit kasi ni Kaufman sa kanyang interview na 100% mapapauwi ang Pangulong Duterte kung makipag-sit down siya o imbitahin siya ni Marcos Jr. Can you comment on that? Bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba, makikiusap si Tatay Digong para siya ay makalaya sa dahig. At sinagot ko yan. So I stand corrected. 4 beses pala ako nagsalita. Nag-react ako dun sa sinabi niya na 100% mapapalaya si Tatay Digong kung iimbitahin siya ni Marcos Jr. at sasabihin niya kung bakit dapat hindi niya bakit dapat siyang payagan na umuwi nga si Tatay Digong. At ang sabi ko bilang dating tagapagsalita at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor sa mga Marcos. Dahil sa mula-mula, ayaw niya sa mga Marcoses. So, anong nangyayari sa mga garapatang DDS na to, mga kakabsat? No? Iba-iba sila ng statement. May statement sa kabilang side, may statement sa kabila, kaliwat kanan. Naku pa, sila nagsisiraan dito, mga kabsat. So, sa ganyang konteksto, parang ang aking palagay lang, hindi papayag si Tatay Digong na makiusap sa mga Marcos. At alam din natin ang mga pangyayari na si Marcos ang nagpakidnap kay Tatay Digong. Mga kabunyog, mga kabayan, punto diretso tayo uli. Sige, banatan mo. Banatan mo, attorney. Sina Amy at Kaufman. Yan ang ganting bira ni na Roque at Maharlika. Oh. Alam naman natin na mainit ngayon ang sagutan nila Attorney Kaufman, ang lead counsel ni Duterte, at sina Harry Roque at saka itong vlogger na si Maharlika. Ito kasing si Kaufman, lagang lantaran, publicly, tinitira si Roque. Tinitira si Roque. Sunod-sunod yan ngayong karaang mga araw at linggo. Tinawag na yung ideya ni Roque na domestic legal remedy, crazy scheme daw, crazy idea. Na-insulto si Roque, ayun, nag-counter si Roque, counter uli si Kaufman. Wala naman daw na si Roque daw. Sabi daw ng kanyang kliyente na si FPRRD, gusto na raw nga pauwiin yan. Si Roque kasi ayusin niya na lang daw yung legal troubles niya sa Philippines. Tama. Pero lalong lumalim yan, ang away na yan, ng si Hanilit Abansinya na close kay Roque at Maharlika ay hindi na nakakadalaw sa kulungan kay Duterte. Inaakusin nila na ang may gawa nito ay si Attorney Kaufman. Kaya ngayon, ang ganting bira ni na Roque at Maharlika, si Kaufman daw ay Marcos. Tao daw yan ni Marcos. Ganun na naman, ganyan yung sweeping na generalization or statement ni Maharlika. Ano daw? Open book naman daw yan. Hayagan naman yan na si Kaufman ay naging abogado ng mga Marcos sa kanilang mga kaso sa ill-gotten wealth nila.
abogado ito ni Imelda Marcos. Kaya ang si Kaufman daw ay may dati ng connection sa mga Marcos. Kaya itong mga nangyayari daw na ito, itong mga ginagawa daw ni Kaufman, ano daw ito? Posibleng ang may pakanan nito ay si Amy at magkasabwat daw ang dalawa. Umaabot pa sa punto na inaakusahan nila Roque at Maharlika si Kaufman na baka daw ang plano nito ay talagang ipahamak si Duterte na wag nang makalaya sa ICC. Alam naman natin na sila Roque kasi sila Maharlika, galit ayaw nila kay Amy. Openly naman nila sinasabi yan. Sa katunayan, nung in-endorse ni Sara Duterte si Amy sa Senado nung nakaraang elections, si Roque at si Maharlika, sabi nila, hindi namin kukontrahin yan na in-endorse ni Sara Duterte, ni VP Sara daw. In-endorse si Amy, pero sila daw, hindi nila ito masusuportahan at ma-endorse. Kaya nga nang pumunta si Amy Marcos sa Dahig, balik-balik siya sa Dahig, bagamat kaharap niya si Roque at Maharlika, nakipagplastikan lang dito si Amy, ganon din sila Roque. At si Amy talagang close kay Kaufman, laging nag-uusap sila. Si Kaufman din, parang may rin kay Amy kasi si Amy yung lumalakad sa Senado nung resolusyon para sa interim release ni Duterte. Kaya talagang nagko-coordinatean itong si Amy at si Kaufman. Ito ngayon yung binibira nila Roque at Maharlika na ito daw mga nangyayari ngayon sa kaso ni Duterte ay kagagawa ni Amy at Kaufman. At duda daw sila kay Amy, baka naman si Amy ay Trojan horse, baka wala lang ng Marcos, kunwari tumutulong, pero ang totoo, para sa hindi na pagpapalaya kay Duterte sa ICC. Ang ginagamit na kasangkapan ni Amy ay itong si Kaufman. Matindi na ang kanilang mga akusahan. Mga kabunyog, mga kababayan. Magkasabot daw sina Amy at Kaufman. At lahat daw ng nangyayaring ito, Marcos na ang gumagalaw. Kumbaga ang ang presentation nila Roque at Maharlika, ang talagang nasa likod nito, pamilya Marcos. Kumbaga si Amy, hindi naman totoo yan na pro Duterte, Trojan horse yan, pakawala yan ng Marcos. Ginugulo ni Amy ang strategy, ang galawan ng kampo ng Duterte, at ang talagang objective ni Amy ay huwag nang makalaya si Duterte. At ang kinakasangkapan niya ay si Kaufman. Kaya yung mga ginagawa ni Kaufman, ayon kila Roque at Maharlika, palpak. Kaya hindi na makakalaya si PRRD o si Digong sa ICC. Kagagawa ni Kaufman sa maniobra ni Amy. Kaya magkasabwat daw yung dalawa. Ganun na. Matindi ang conspiracy theory ni Roque at ni Maharlika. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, lumalalim ang away ng mga ito. Hindi pa yan matitigil, hindi pa yan huhupa, lalo pa yan titindi. Si Roque, alam naman natin ang pagkamadaldal niyan. Sabi nga ni Panelo, daldal kasi na yan. Si Kaufman naman, maangas din. Hindi rin titinag si Kaufman. Kumbaga para sa kanya, hinaharap niya rin si pinapatulan din si Roque. Kaya ito, mga kabunyog, iinit pa itong labanan na ito. Iinit pa itong labanan na ito. Lalo pat may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang mga minamanok. Halimbawa, si Amy mukhang nag-aambisyon talagang maging running mate ni Sara Duterte. Kung tatakbo si Sara Amy, o parang ganun ang ni Amy. Bagay na sigurado namang kinukontra nila Roque at nila Maharlika. Ayaw talaga nila kay Amy. Hit nga si Panelo, ayaw din kay Amy. Ito namang si Amy, alam niya na ayaw sa kanya nila Roque at ito ang sumisira sa kanya, sila Roque at Maharlika. Kaya kina-counter niya. Ginagamit niya rin itong si Kaufman. Kaya hindi ito. Ang kawawa dyan si Digong. Ang kawawa wala na. Hindi na makakauwi yan. Away-away ang kanyang mga tauhan. Sa bandang huli niyan, siya ang magsasuffer diyan. Baka tuluyan na talaga siyang hindi makalaya diyan. Kasi sa halip na magtulungan, magkoordinaan, magkaisa itong mga tao ni Duterte nag-aaway-away. Ang masasakripisyo diyan, si Duterte. Mukhang mabubulok na sa pulungan yan. Anyway, yan ang ating punto. Diretso